Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa lahat ng bumubuo ng Papa Dudut Stories. Matagal niyo na akong tagahanga. Madalas akong makinig sa inyo sa FM, pero ngayon lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob na i-share ang aking kwento at ma-feature sa YouTube. Dahil na rin siguro sa masasabi kong inspirasyon na napupulot ko sa pakikinig ng inyong mga tinatampok na istorya ng totoong buhay. Ang pinaka tumatak nga po sa akin na istorya ay ang istorya ni Angeli at Lorna na inere noong 2022. Anyway, tawagin niyo na lamang po ako bilang Rosenda. 28 years old, isang receptionist sa isang malaking kumpanya dito sa Makati. Kasalukuyan akong nakatira ngayon dito sa Mandaluyong City. Papadudot ngayon pa lamang ay aaminin ko na sa inyo na isa po akong rape victim. Noong 15 anyos ako ay walang awa akong ginahasa at ginawang sex slave ng aking sariling ama. Matinding dagok yon sa buhay ko at hanggang ngayon ay may trauma pa rin ako. Sa ngayon ay nakakulong na ang ama ko sa bilibid samantala pagkaraan ng panggagahasa sa akin ng ama ko ay nagrebelde ako noon sa sarili kong ina dahil nang mga panahong yon ay hindi niya ako tinulungang magsampa ng kaso sa korte. Kung hindi pa ako tinulungan ng bantay bata noon, ay hindi maaakusahan ng aking ama. Dahil doon ay mahigit 5 taon akong nagrebelde sa aking ina. Sinusuway ko ang lahat ng utos niya. Nagpakalulong ako noon sa bisyo, lalo na sa alak. Hanggang sa isang araw habang naglalasing ako sa isang mataong bar sa Quezon City, ay nakilala ko ang isang taong magpapabago sa akin. Sa tingin ko'y lasing ka na, miss. Hindi sa nakikialam ako pero tama na yung pag-inom. Sabi sa akin ang boses ng lalaki mula sa aking likuran. Agad ko naman siyang binalingan. Teka, bakit ka ba nakikialam sa akin ha? Pwede ba mind your own business? Naiirit akong sabi sa kanya. Pero nanatiling kalmado lamang ang lalaki. Mukhang mag-isa ka lang dito. Napangisi naman ako. Obvious ba? Sarkastikong sagot ko sa kanya. Anyway, I'm Erdik. How about you? Anong pangalan mo? Tanong niya sa akin. Ilang segundo din akong nawala ng imik dahil pinagmamasdan ko noon ang kanyang itsura. Rosenda, nice to meet you. Mukha namang okay ang lalaki kaya unti-unting nawala ang aking pagkairita. Nga pala, may iba tayo. Pwede bang malaman? Bakit ba naglalasing ang isang magandang babaeng katulad mo? Wait, let me guess. Broken hearted? Panunubok niya. Napangiti naman ako. Hindi ka rin mausisa, no? Sabi ko pa sa kanya. Okay, I'm sorry. Wika niya sa akin. Pero dahil sa cute siya at mukhang mabait naman si Erdik ay ayos lang yon sa akin. Actually that time ay parang gusto ko na siyang kabanding dahil merong something sa kanya na gustong gusto ko. Ikaw naman, huwag kang mag-sorry. Naglalasing ako kasi alam mo na. Problema sa pamilya. Problema sa love life. Problema sa buhay. Hay naku, ang dami kong problema. Pagbubukas ko sa kanya.
Pero hindi naman sagot ang alak dyan sa mga problema mo eh. Nakikisimpatyang wika naman ni Erdick sa akin. Alam ko kaso wala akong magawa eh. Kaya heto, naglalasing na lang. Kahit man lang kasi saglit eh makalimutan kong pasan ko ang daigdig. Katwiran ko naman. Bakit wala ka bang may hinga ng tulong sa mga kapamilya mo? Wala ka bang kaibigan na pwedeng tumulong sa'yo? Damang-dama ako na noon ang concern sa mga tanong niya sa akin. Wala akong maasahan sa kanila at saka sanay na ako nag-iisa. Malungkot na pagtatapat ko kay Erdick. Ganun ba? Pwede mo kong gawing kaibigan. Seryoso niyang offer sa akin. Seryoso ka? Sorry but I don't need a friend. Malungkot kong sabi noon. You need a friend. Believe me. You know what? Pwede kitang tulungan sa mga problema mo. Masasandalan mo ako. Huwag kang mag-alala. Mabuti akong tao at saka palakaibigan ako. Madali akong lapitan. Pangungumbinsi niya sa akin. Hindi ako madaling magtiwala sa isang tao. Diretso ako naman sa kanya. Naintindihan kita pero kung kikilalanin mo ang buong pagkatao ko, magtitiwala ka na rin sa akin. Rosenda, malay mo, kaya tayo pinagtagpo ng tadhana para tulungan kita. Talagang eager siyang maging magkaibigan kaming dalawa, Papa Dudut. Natahimik lamang ako noon dahil iniisip ko kung tatanggapin ko ba o hindi ang offer niyang friendship sa akin. So ano na, can we be friends? Tanong niya sa akin. Sa totoo lang Erdick kailangan ko talaga ng makakasama. Pagod na kasi ako mag-isa. Hopeless na talaga ako. Siguro nga ikaw ang isa sa sagot para magkaroon ulit ng silbi ang buhay ko pag-amin ko sa kanya. Papadudot nang makilala ko si Erdick na isang call center agent noon sa Makati ay nagbago ang pananaw ko sa buhay. Naging magkaibigan kami at tinulungan niya ako na magbago. Dahil sa kanya kaya tumigil na ako noon sa bisyo ko ng alak. Hindi na rin ako nagre-rebelde noon sa nanay ko dahil unting-unting tinanggal ni Erdick ang galit sa dibdib ko. Papadudot dahil kay Erdick kaya muling sumikat ang araw sa buhay ko. Nagkaroon ako ng pag-asa na muling makakamit ko ang kasiyahang matagal nang ipinagkait sa akin. At kasabay noon ay siyang pagkahulog ng loob ko kay Erdick. And to make the story short, nahulog din ang loob ni Erdick sa akin at nanligaw siya sa akin hanggang sa naging kami. Nang maging boyfriend ko na si Erdick ay hindi ko na ipinagkait sa kanya ang sarili ko at buong puso kong ibinigay yon sa kanya. Yun nga lang minsan ay may mga maliliit na pagsubok na dumarating sa relasyon namin. Una, pinagtapad sa akin ni Erdick na meron siyang naiwang girlfriend sa probinsya at naghahanap na siya ng way para hiwalayan ito. Nung unay nagalit ako sa kanya at halos mauwi kami sa hiwalayan. Natakot kasi ako na baka iwan din niya ako sa huli. Pero nalaman namin ni Erdick mula sa isang kaibigan niya na matagal na palang nagtaksil ang girlfriend niya. Dahil doon ay nagkaharap sila at naging formal ang hiwalayan nila. Pagkatapos noon ay muli akong sinuyo ni Erdick at syempre muli ko siyang tinanggap sa buhay ko. Pero hindi natapos doon ang mga pagsubok sa relasyon namin dahil binagabag naman ako ng multo ng aking nakaraan. Matatanggap mo ba ako kahit na malaman mo ang totoo tungkol sa akin? Diretsang tanong ko sa kanya. Oo Rosenda, tatanggapin ko yon kahit ano pang malaman ko tungkol sa'yo. Maniwala ka sa akin mahal ko. Teka, ano bang dapat kong malaman tungkol sa'yo? Tanong na niya sa akin. Biktima ako ng rape, Erdick. Pagkatapos kong umamin ay inobserbahan ko ang magiging reaksyon ni Erdick at nakita kong nalungkot siya ng husto. Sabi ko nga sa iyo madilim ang nakaraan ko, dagdag ko pa sa kanya. Sino yung nang rape sa iyo? Curious na tanong ni Erdick sa akin. Sarili kong tatay ang gumahasa sa akin. Nakakulong na siya ngayon.
Erdik, yun ang isa sa mga dinaramdam ko kaya ako nagrebelde sa sarili ko. Paliwanag ko sa kanya. Kaya pala nagrebelde ka sa mama mo dati? Malungkot niyang wika nang mapagtagpi-tagpi niya ang kwento ko sa dati kong ginagawa sa sarili ko at sa mga taong nakapaligid sa akin. Alam mo Erdik, nasira talaga ang buhay ko noon simula noong mangyari yon sa akin. Pero naligtas mo ko. Malaki ang pasasalamat ko sa iyo. Erdik, sorry ha. Kung hindi ko sinabi agad sa iyo ang totoo tungkol sa nakaraan ko. Hinawakan naman ni Erdik ang aking mga kamay para ipadama sa akin na karamay ko siya. Wala sa akin yun. At saka kahit na sabihin mo pa yon sa akin hindi naman magbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Mahal pa rin kita Rosenda. Paniniguro niya sa akin. Salamat Erdik dahil dumating ka sa oras na down ako. At kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan at masasandalan. Sabi ko pa sa kanya. Ganyan kita kamahal Rosenda. Basta palagi mong tatandaan na gagawin ko ang lahat para sa iyo. Para mapasaya kita. Ang mga sinabing yon ni Erdik ang siyang nagpaalis ng kaba sa aking puso. At lalo ko siyang minahal ng dahil doon Papa Dudut. Alam mo ba? Gusto ko nang maikasal sa iyo. Pagtatapat ko pa sa kanya. Sumang-ayon naman sa akin si Erdik. Ako rin yan din ang gusto ko. Kaso sa tingin ko masyado pang maaga para magpakasal tayong dalawa. Ilang buwan na ba tayo simula nung naging tayo? 2 buwan? 3 buwan? 3 buwan. Pero kung nagmamahala naman tayo, hindi naman sukatan ang haba ng pinagsamahan natin, hindi ba? Ang sabi ko pa sa kanya. Well, that time ramdam ko na talagang si Erdik na ang lalaking forever ko at malakas ang kumpiyansa ko doon. Kung sa bagay may punto ka naman, Rosenda, kung tutuusin, pakakasalan man kita ngayon mismo kaso ang tanong papayag ba naman kaya ang mga magulang mo sa pagpapakasal natin? Naalala ko ang aking ina. Malamig ang pakikitungo niya kay Erdik simula noong ipakilala ko ang boyfriend ko sa kanya. Oo naman, bakit naman sila hindi papayag, hindi ba? Sabi ko na lamang kay Erdik. Rosenda, sa totoo lang nararamdaman ko na parang ayaw niya sa akin. Yun ang pangamba ng boyfriend ko. Ilang beses na kasi akong pumunta sa bahay ninyo pero parang malamig siya sa akin. Agad naman akong nagpaliwanag sa kanya. Wala akong pakialam kung ayaw man sa'yo ng mama ko. Besides, ako naman ang nagmamahal at hindi siya. Ikaw ang mahal ko kaya no choice siya kundi ang irespeto yon. Kahit na nanay ko pa siya, wala pa rin siyang karapatan na diktahan ang buhay ko. Minsan ang nasira ang buhay ko sa kakadikta niya, kaya hindi ko nahahayaang pang maulit yon. Erdik, huwag kang matakot o mangamba sa mama ko. At saka kahit ano pang mangyari, kahit ano pa ang sabihin nila hindi nila tayo mapaghihiwalay. Ipaglalaban kita Erdik. Ikaw ba, ipaglalaban mo ba ang pagmamahala natin? Tanong ko sa kanya. Oo naman, ipaglalaban kita Rosenda. Mahal na mahal kita. Mabilis na sagot ng boyfriend ko sa akin. At that point, alam kong wala nang makakapaghiwalay pa sa amin Papa Dudut dahil desidido talaga akong siya ang mahalin at ipaglaban ko. Papa Dudut, buo ang pagkatiwala ang ibinigay ko noon kay Erdik. Naniniwala kasi ako na kahit minsan ay hindi niya ako magagawang lokohin dahil nararamdaman ko na mahal niya talaga ako. Pero Papa Dudut, kahit sabihin na hindi ako magagawang pagtaksila ni Erdik, ay nagpatuloy ang pagdating ng mga pagsubok sa relasyon namin. Dahil may umeeksena noon, ang ex-girlfriend ng boyfriend ko na si Mitzi. Sagutin mo na ang tanong ko, mahal mo ba talaga ako? Kumpronta ko noon sa aking boyfriend isang araw. Oo naman, Rosenda, mahal na mahal kita. Giit ni Erdik. Ako lang bang babae sa buhay mo? O meron pang iba? O sisa ko sa kanya?
Tinanong ko yun kay Erdick kasi noong aksidenteng kumprontahin ako ni Mitzi ay sinabi niya sa akin na may relasyon pa rin sila ni Erdick. Ha, teka Rosenda, huwag mong sabihin sa akin na meron kang pinagseselosan. Balik ni Erdick sa akin. Nakausap ko si Mitzi noong isang araw at ang sabi niya sa akin ay may relasyon pa rin kayo. Hindi na sana ako maniniwala kaso may nakita kong gamit na panty sa ilalim ng kama mo paglalahad ko sa kanya. Matagal na yung panty na yun. Nakita mo naman sigurong malikabok na yon at matigas na. Natatawa niyang sagot sa akin. Hindi ko naman inilihim sa iyo na nag-live-in kami ni Mitzi noon, di ba? Paalala pa niya sa akin. So totoo ba yung sinasabi niyang may relasyon kayo? Of course hindi. Wala na nga kaming communication ng babaeng yun. Natahimik lamang ako. Naalala ko kasi yung eksena kahapon na nag-text ako kay Erdick pero iba ang nag-reply. Walang iba kundi ang ex-girlfriend niya. Sinungaling? Erdick, pwede ba? Huwag ka na magsinungaling. Alam kong may komunikasyon pa kayo ng ex mo. Alam ko na pumupunta pa siya sa bahay mo. Naibulalas ko sa kanya. Teka, ano bang problema mo ha? Naguguluhang tanong ni Erdick sa akin. Nag-text ako sa iyo nung isang araw. At alam mo kung sino ang nag-reply? Si Mitzi. Gamit ang cellphone number mo. Nag-reply sa akin si Mitzi na huwag ko na raw kayong guluhin kasi nagkabalikan na raw kayong dalawa. Kaya pala ang kabilin-bilinan mo sa akin huwag na huwag magte-text o magme-message sa Facebook mo hanggat hindi ka nauuna. Yun pala'y natatakot ka na matuklasan na tinututay mo ko pagbubuking ko pa sa kanya. Natahimik lamang si Erdick noon at kung babasehin ang kanyang reaksyon, halatang guilty siya, Papa Dudut. Samantala'y huminga muna ng malalim si Erdick bago muling nagsalita. I'm sorry pero maniwala ka sa akin. Wala na kami ni Mitzi. Siya lang ang kulit ng kulit sa akin. Insist niya. Sa palagay mo maniniwala pa ako sa iyo? Sorry ha pero hindi ako tanga. Galit kong kumpronta sa kanya. Hindi ko alam kung paniniwalaan pa kita o ano. Ang sabi ko. So hihiwalayan mo na ako? Diretsa niyang tanong sa akin. Oo Erdick, siguro ngayon maghiwalay na tayo. Alam ko marami ka pang tinatago sa akin kaya nagiging komplikado ng relasyon natin Erdick. Simula nung tinext kita at si Mitzi ang nag-reply, hindi na ako tinantanan ng babaeng yon. Panay ang text niya sa akin ng masasakit na salita na kesyo mga agaw daw ako, na kesyo wala daw akong kwentang babae. Paliwanag ko pa sa kanya. Di wag mo na lang pansinin ng babaeng yon, ang sabi pa ni Erdick sa akin. Sinubukan ko nang gawin yon, kaso patuloy pa rin ang pagsasalita ng masasakit ni Mitzi laban sa akin. Pati yung pagiging rape victim ko binabato niya laban sa akin. Erdick, hindi ko kagustuhan ng ma-rape. Walang sino mang babae ang gustong maranasan yung naranasan ko. Pero hetong si Mitzi sukat ba namang sabihin sa akin na dapat lang na rapin daw ako ng tatay ko kasi demonyo daw ako. Kung siya kaya ang rapin ng sarili niyang tatay kasi masahol pa siya sa demonyo. Naiiyak kong sabi sa kanya noon. Sige, humanda sa akin yung Mitzi na yan, kakausapin ko siya. Gusto mo awayin ko pa siya sa harapan mo Wika pa niya sa akin. Pero Rosenda, nakikiusap ako. Huwag mo naman akong hiwalayan. Pagmamakaawa niya sa akin pagkatapos. Sa tingin mo heto lang ang tamang solusyon para matapos ang problema natin? Kung magpapatuloy tayo, hindi tayo titigilan ni Mitzi. Bukod doon may aaminin ako sa iyo. May lamat na ang pagkatiwala ko sa iyo. At dahil yon kay Mitzi. Erdick, kung talagang mahal mo ko, ayusin niyo muna ni Mitzi yung gusot ninyo bago tayo magkabalikan. Iyon ang naging desisyon ko dahil ayaw ko nang dumagdag pa ang babaeng yon sa mga pasanin ko. Gulong-gulo na ako at sobrang depressed that time. Kaya mas makakabuting ayusin muna ni Erdick ang mga gusot niya sa babaeng yon. Sige, aayusin ko ang gusot sa pagitan namin ng ex ko. Pero hindi sagot na hihiwalayan mo ako. Hahayaan mo bang sirain ng babaeng yun ang pagmamahalan natin? Pagmamakaawa pa ni Erdick sa akin.
Kahit cool off na lang muna tayo. Baka kasi sa cool off natin maliwanagan ako sa totoong estado ng nararamdaman ko para sa iyo. Yon ang huli kong desisyon. Erdik, tandaan mong hindi ko naman sinasarado ang posibilidad na magkabalikan tayo. Kailangan ko lang ng panahon para makapag-isip-isip. Sana maintindihan mo ko. Dagdag ko pa sa kanya. Papa Dudut, walang iwanan. Yan ang katagang iniwan sa akin ni Erdik na siya kong pinaniwalaan. Naging kampante ako na sa mga salitang yon ay hindi sasagi sa isipan ng boyfriend ko. Naiwan ako dahil nangako siya sa akin. At ng mga panahon na yon ay walang kahit na isang pangakong napako si Erdik. Bukod doon, Papa Dudut, ay naniniwala ko na talagang mahal ako ni Erdik. Kaya kahit na marami pa ang pagsubok ang nagtangkang sumira sa relasyon namin, ay nanatili pa rin kaming matatag at lumalaban. Papa Dudut, hindi lang ang ex-girlfriend ko noon ang sumubok sa katatagan ng pagmamahala namin ni Erdik, kundi ang kanyang pag-uugali. Masyadong pala kaibigan kasi ang boyfriend ko at marami siyang kaibigang babae. At aminin kong hindi ko gusto yon kasi nagsiselos ako. Sa kabilang banda ay isa rin ang naging pagsubok sa relasyon namin ni Erdik, ang tahasang pagtutol ng mama ko sa boyfriend ko. Tatapatin na kita. Ayaw ko sa'yo. Ayaw kita para sa anak ko. At kahit nasuhulan mo pa ako ayaw ko pa rin sa'yo. Yun ang matigas na desisyon ni mama kahit na kailan ay hindi niya matatanggap si Erdik para sa akin. Manaman, huwag naman po kayong ganyan kay Erdik. Pagtutol ko sa sinabi niyo ni mama. Pero hindi ako pinansin ni mama at hinarap pa rin niya ang boyfriend ko. Erdik, hanggat maaari ayaw ko magpakita ng kagaspangan ng ugali sa'yo. Pero wala akong pagpipilian. Nakasalalay kasi rito ang buhay ng anak ko. Tapat po ko sa anak ninyo. Mahal na mahal ko po si Rosenda. Giit pa ng boyfriend ko. Paiyakin mo lang ang anak ko. Sasaktan mo lang siya. Hindi ako naniniwala sa iyo na mahal mo si Rosenda. Pahayag pa ng aking ina. At paano niyo naman po nasabi yan, ma? Kontra ko naman sa kanya. Ma, mahal po ako ni Erdik. Nararamdaman ko po yun. Ma, sana itanggapin niyo naman po si Erdik para sa akin. Marami akong naririnig tungkol niya sa boyfriend mo, Rosenda. Balita ko'y maraming girlfriend na iniwan niyan doon sa Batangas. Babaero ang lalaking yan. Yon ang revelasyon na nagpayanig talaga sa akin. Napatingin ako noon sa aking boyfriend at aaminin kong nakaramdam ako ng labis na kaba. Samantala mabilis namang dumepensa si Erdik. Nagkakamali po kayo. Opo, maaari pong nagkaroon ako ng girlfriend sa Batangas. Pero naghiwalay lang din po kami bago pa dumating si Rosenda sa buhay ko. At saka nagkakamali po kayo, hindi po ako babaero. Talaga? Maraming nakapagsabi sa akin na babaero ka doon sa lugar ninyo sa Batangas. May nabalitaan pa ako na may isa ka pang girlfriend bukod pa kay Rosenda. Isa pang pasabog na binanggit ni mama. Napalingon ako kaagad kay Erdik para tingnan ang kanyang reaksyon. Napansin ko ang kaba at takot. Para bang totoo ang akusasyon ni mama laban sa kanya. Ha? Nagkakamali po kayo. Nauutal na wika ni Erdik ng mga sandaling yon. Huwag mo nang itanggi pa. Alam ko na ang totoo. Sige, kung hindi totoo yung balitang nasagap ko, ipaliwanag mo sa akin kung sino yung May. Lalong kinabahan si Erdik. Kaibigan ko lang po siya. Yun ang naging alibay niya. Sinungaling ka. Naibulalas ni mama kay Erdik dahil sa sobrang galit. Manaman, wag naman po kayong ganyan kay Erdik. Hindi po siya nangangaliwa sa akin. At saka hindi po niya makukuhang lokohin ako. Mahal na mahal po niya ako. Insist ko naman sa kanya. Huwag ka nga magbulag-bulagan, Rosenda, ang sabi pa ni mama. Ma, napatunayan niyo na bang may ibang babaeng kinakabaliwan si Erdik bukod sa akin? Nakita niyo na ba ng harapan na nagtataksil siya sa akin? Kumpronta ko naman sa aking ina. Hindi, pero pagkatapos nun ay walang maisip si mama na isasagot sa akin. Manaman, wag naman po sana kayong maniwala agad sa mga chismis. Chismis lang po yung narinig ninyo laban kay Erdik.
Hindi totoo ang mga yon. Insist ko pa sa aking ina. Sana po huwag niyo po akong husgahan kaagad. Sana huwag po kayong maniwala kaagad sa mga chismis. Pahayag naman ni Erdick sa aking ina. Agad naman siyang binalikan ng aking ina. Totoo man ang chismis o hindi ayaw ko talaga sa'yo. Nakakaramdam ako ng hindi maganda sa'yo. Nakukutuban ko na paiyakin mo lang ang anak ko. Git pa niya sa boyfriend ko na para bang alam niya ang mangyayari sa aming relasyon. Papadudot dahil sa pagtutol ng mama ko kay Erdick ay naging mahigpit siya sa akin. Kahit na sabihing 20 anyos na ako noon kaya naging dahilan yon para minsan na lamang kami kung magkita ng boyfriend ko. Nagdulot ng mas matinding problema sa relasyon namin yon. Papadudot ng mga panahong yon ay unti-unti nang nananamlay ang relasyon namin. At nakakaramdam na ako na tila ba may kinakalokohang iba ang boyfriend ko. At hindi nga ako nagkamali, Papadudot, dahil isang araw ay nag-message sa akin sa Facebook ang ex-girlfriend ni Erdick at sinabing nagkabalikan na sila ng boyfriend ko. Naniwala naman ako kaagad dahil may mga pinakita siyang mga bagong litrato sa akin na magkasama silang dalawa ni Erdick. Papadudot, sobra akong nasaktan sa mga nakita ko kaya isang araw ay sinubukan kong harapin si Erdick. Nakukutubang kong may pinagsasilosan ka na naman kaya ka napalusob dito sa bahay ko. Ang wika ni Erdick sa akin na may halong panlalamig. Nagkabalikan na pala kayo ni Mitzi, no? Nag-send ng personal message kasi sa akin si Mitzi sa Facebook at finorward niya sa akin yung mga latest pictures ninyo na magkasama. Kumpront ako sa aking boyfriend sabay pakita sa kanya ng tinutukoy kong mensahe at litrato. Ha? Kailan niya finorward sa'yo? Nagtataka niyang tanong sa akin. Ngayon lang. So ano, masaya ka ba? At nagkabalikan na kayo? Sarkastikong tanong ko kay Erdick. Rosenda, I'm sorry. Malungkot at tila may guilt na sabi sa akin ng boyfriend ko. Ayaw mo na ba sa akin? Nagsasawa ka na ba sa akin, Erdick? Sabihin mo na kung ayaw mo na para tumigil na ako. Hindi yung ganito. Ano? Tanong ko pa sa kanya. Hindi naman kumibo si Erdick at para bang naghahanap siya ng mga salitang pwedeng sabihin sa akin na hindi ako masasaktan. Bakit hindi ka makapagsalita? Ano, nagkabalikan na ba kayo ni Mitzi? Inulit ko noon ang tanong ko sa kanya. O Rosenda, nagkabalikan na kami ni Mitzi. Pag-amin niya sa akin. Nanlumo naman ako at napayak sa aking mga narinig dahil din doon ay nasampal ko siya. So pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko sa iyo ganito lang ang gagawin mo sa akin. Iiwan mo lang ako ng basta-basta. Umiiyak na tanong ko sa kanya. I'm sorry. Yun lamang ang tanging niyang sinabi sa akin na lalong nagpainit ng ulo ko. Sorry. Puro ka na lang sorry. Kapag nakakasakit ka, wala ka bang ibang bukang bibig kundi sorry? Ilang beses ka na nagsorry sa akin ang dahil lang kay Mitzi. Maraming beses na. Pero dahil sa demonyitang babaeng yon, kaya patuloy mo pa rin akong sinasaktan. Hindi ko gustong saktan ka, Rosenda, pero hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin sa iyo ang totoo. Katwiran niya sa akin. Sana pala hindi mo na lang ako ginawang girlfriend. Na sana hindi mo na lang ako pinaasa pa. Kung si Mitzi pala ang mahal mo, sana hindi mo na lang siya hiniwalayan at hindi mo na ako ginawang panakipbutas. Paninisi ko pa sa kanya. Sige Erdick, maghiwalay na tayo. Pinapalaya na kita. Sana lang talaga tama yung naging desisyon mo. At sana rin makalimutan kita. Yun ang huli kong sinabi sa kanya bago ko umalis sa kanyang bahay. Papadudot, hindi na ako nagdalawang isip na makipag-break kay Erdick dahil obvious naman na wala siyang natitirang pagmamahal at respeto sa akin. Sinikap ko mag-move on na lamang kahit na masakit at hindi ko siya makalimutan ng basta-basta. Pero syempre matagal na wala ang sakit sa puso dulot ng pag-ibig at sobra talaga akong nahirapan. Papadudot, sa tulong ng aking ina ay unti-unting nawala ang sakit sa puso ko na dinulot sa akin ni Erdick. Nakatulong din noon ang bago kong kaibigan na si Earl na eventually after 6 months ay naging boyfriend ko. Doon ko na tuluyang nakalimutan si Erdick dahil labis-labis ang pagmamahal na ibinigay sa akin ni Earl.
Samantala katulad ko ay biktima rin si Earl ng rape at sexual harassment. Kaya relate na relate siya sa akin. At dahil sa pagmamahal namin kaya unti-unti na rin naming nakalimutan ang madilim naming nakaraan. Papa Dudut, sa ngayon ay going stronger pa rin kami ni Earl. Wala bang plano kaming magpakasal pero looking forward na kami doon. Naniniwala kami na kami na talaga ang destiny at meant for each other. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y mabasa po ninyo at maibahagi sa inyong libo-libong subscribers. Muli, God bless and more power sa inyong lahat. Sa uulitin, lubos na nagpapasalamat, Rosenda. Maraming salamat, Rosenda, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Huwag kang makikipagrelasyon sa isang taong alam mong hindi pa nakaka-move on sa kanyang nakaraan. Although hindi naman masamang maging panakibutas, alam mo dapat ang mga consequences bago ka pumayag na makipagrelasyon sa taong ayaw bitawan ng kanyang nakaraang pag-ibig. Nariyan ang madalas na pagtatalo at selos dahil mararamdaman mong may kahati ka sa puso niya. Nariyan din ang feeling na hindi kanya top priority at syempre masasaktan ka. Kasi makikita mo at mararamdaman mong personally na he is still longing for his ex na hindi ka sapat para muling mabuo ang kanyang buhay. Kaya kung hindi ka handa sa mga consequences ng pagiging panakibutas, ay huwag kang makipagrelasyon sa taong alam mong hindi pa nakaka-move on sa kanyang past love. Para naman kay Rosenda, masasabi nating napakaswerte pa rin niya. Kasi kahit na nawala si Erdick sa kanyang buhay ay dumating naman ang isang lalaking tama para sa kanya. Ibinigay sa iyo ng Diyos ang isang taong tunay na makakaintindi sa iyo sa mga struggles mo sa buhay. Kaya gawin mo na ang lahat para pahalagahan mo si Earl. Muli, God bless sa iyo, Rosenda, and we are hoping for the best. Hanapin po ang Kaistorya Horror para sa mga daily horror stories. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers at sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.